Bawat pagtulong na iyong ginagawa ay isang hakbang patungo sa kalangitan. Ako po si Father Fiel Pareha at ito po ang ating segment, ang Daily Devotion, na kung saan tayo po ay magdarasal, magbabasa at magninilay kasama ng salita ng Diyos sa buong taon. Manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Halina, banal na Espiritu, liwanagan mo ang aming puso at isip nang maunawaan at may sa buhay namin ang iyong salita. Amen. Our Bible passage for today is from the Gospel of St. Luke chapter 16, verses 19 to 31, and I read it for you. There was a rich man who was dressed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, covered with sores, who longed to satisfy his hunger with what fell from the rich man's table. Even the dogs would come and lick his sores. The poor man died and was carried away by the angels to be with Abraham. The rich man also died and was buried. In Hades, where he was being tormented, he looked up and saw Abraham far away with Lazarus by his side. He called out, "Father Abraham, have mercy on me and send Lazarus to dip the tip of his finger in water and cool my tongue, for I am in agony in these flames." But Abraham said, "Child, remember that during your lifetime you received your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in agony. Besides all this, between you and us, a great chasm has been fixed, so that those who might want to pass from here to you cannot do so, and no one can cross from there to us." He said, "Then, Father, I beg you to send him to my father's house, for I have 5 brothers, that he may warn them, so that they will not also come into this place of torment." Abraham replied, "They have Moses and the prophets. They should listen to them." He said, "No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent." He said to them, "If they do not listen to Moses and to the prophets, neither will they be convinced, even if someone rises from the dead." Akala po natin minsan na ang ating maliit na pagtulong, pagkakawang gawa at kusang loob na pagbibigay ng sarili ay wala namang ginagawa o wala namang impact sa buhay natin o sa buhay ng iba o maging sa ating kaligtasan. Pero sa katotohanan, kahit na maliit, basta malimit nating ginagawa, ito ay mayroong epekto. Tingnan po natin, kapag ang tao ay nagbibisyo, kahit na maliit-liit man yan, paninigarilyo, pag-inom ng alak, pagsusugal, hindi madalas, pero maliit, kung titingnan natin sa napakalaking larawan, mayroong mangyayaring impact sa buhay ng tao. Ganun din po sa paggawa ng mabuti sa kapwa. Kung ating ginagawa at binibigay, kung ano ang kaya natin kahit na maliit lamang, ito ay mayroong impact na ibibigay sa buhay ng ibang tao at maging sa ating personal na pamumuhay. Ang ating pong binasang ebanghelyo ay tungkol po doon sa mayamang tao. Siya ay kumakain ng masarap. Siya ay may damit na napakagara. At sa kanyang tarangkahan, naroon naman ang isang pobre. Naroon si Lazaro. At batay sa binasang ebanghelyo, puno ng sugat si Lazaro at dinidilaan ng aso ang kanyang mga sugat. Siya ay umaasa lamang sa mumo na nahuhulog sa hapagkainan sa mga tira-tira ng mayamang tao. At silang dalawa'y namatay. Doon nga nakita natin kung paanong nag-enjoy ng todo-todo sa pagkain, sa damit, sa buhay na marangya. Itong mayamang tao, yun namang kabaligtaran
ng kanyang naranasan sapagkat siya ay napunta sa Hades. Siya doon ay pinaparusahan at ayaw niya doon sapagkat nasanay siya sa isang buhay na marangya. Ngunit itong si Lazaro, siya na naghirap at nagbata dito sa mundo. Siya naman ang nasa piling ni Abraham. Mga kapatid, ang buhay natin dito sa mundo ay mayroong epekto. Lahat ng ating sabihin, lahat ng ating gagawin. Kahit sabihin mong pakonti-konti lamang yan, kahit sabihin mong maliit na bagay lang yan, lahat ay mayroong importansya. Kaya po, ngayong panahon ng Kwaresma, isa pong paalala sa ating lahat na gumawa ng tama, magkawang gawa. Di ho ba isa yan sa mga disiplina na iniaalok sa atin ang pagdarasal, ang pag-aayuno at ang pagkakawang gawa, pagtulong. Alalahanin natin lahat ng mga may hirap. Magmasid-masid tayo sa ating kapaligiran. Sino ang mga may pangangailangan? At kung ano man ang ating maiambag, maitulong, kahit na maliit, isa itong hakbang papunta sa langit. Manalangin tayo. Panginoong Jesucristo, turuan niyo po kaming magkawang gawa. Isipin nawa namin hindi lamang ang aming sarili, kundi ang ibang taong nakapaligid sa amin. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Huwag po ninyong kalimutang i-like ang video ito, mag-comment po kayo and share it with your family and friends. Ang panalangin bago matulog ay may sariling Facebook page na po. Huwag niyo pong kakalimutang mag-like at mag-follow dito and do not forget to subscribe to our YouTube channel. I-click niyo lamang po ang link na nasa description ng video ito o kaya naman po just search Father Fiel Pareha. At kung gusto nyo naman pong maging updated sa ating pagpapahayag, you can join our broadcast channel dito po sa ating Facebook page. God bless you po.